Si Lufan ay naging pinakamayamang tao sa Southern City. Susunod na balita, mula sa pagiging anak ng magsasaka hanggang sa pinakamayaman. Paano niya nagawa yun? Sinabi ko na sa'yo, kapag dumating ang araw na maging pinakamayaman ka sa Southern City. Ngayon, nagawa mo na. Honey. Sa wakas pumayag ka na talaga. Huwag kang magmadali, ha? Samahan mo akong uminom para mas saya. Babe. Honey, HMM. bakit parang nahihilo ako? Ay, wala akong lakas sa katawan. Nahihilo ako. Tama, nahihilo ka nga. Boss. Boss. Natapos na ang huling misyon. Ano ang dapat gawin kapag nakita si boss? Nakalimutan mo na ba? Na naaalala ko. Hindi mo maintindihan, no? Xiaoya. Sabihin mo nga dito sa asawa mo. Ano ka ba sa akin? Xiaoya, anong nangyayari? Di mo naisip no, Lufan? Ang asawa mo na lagi mong sinasamba parang Diyosa. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Kasi ang pagpapakasal sa'yo ay isang misyon lang ni boss. Kung di lang nakita ni boss na may konting talino ka, ang tulad mong, pobreng anak ng magsasaka, paano ka babagay sa isang gaya kong taga-mayamang pamilya? Kahit pa ikaw na ang pinakamayaman sa Southern City ngayon, pagkakita ko sa'yo, nandidiri pa rin ako. Lufan. Talaga namang may kakayahan ka. Sa loob lang ng 3 taon, naging pinakamayaman ka dito sa Southern City. Pero walang tigil ang trabaho mo para sa akin. Ang asawa mo, pero ako naman ang walang tigil na. Shenpeng. Ginawa ko na sa'yo. Dagdag ko pa, sasabihin ko sa'yo ang isa pang sikreto. Yung asawa mo, hindi ka naman binigyan ng purong katapatan. Ayaw lang niyang mapa sa'yo. Pero sa likod ng iyong likuran, hindi lang ako. Pati ang mga kay-barkada ko, tinikman na rin siya. Hindi pa rin ako matanggap. Kayong dalawa talaga. Nandito na ako. Bumalik sa araw ng kasal. Shenpeng, wuan niya. Akala niyo ba si Gefan ay parang? Mabubuhay ulit sa panibagong pagkakataon. Itong utang, simula sa kasal, sisimulan ko ng singilin. Fan, bakit ka nandito? Ba't parang hindi maganda ang hitsura ng mukha mo? Wala to. Makeup artist lang to. Siyempre, kung hindi, ba't ko siya pinapasok sa loob ng makeup room? Fan, hindi mo naman siguro iniisip na, may masama akong relasyon sa kanya, di ba? Wuan niya. Ang galing mong magpanggap na inosente, kaya pala madaling maloko mo ako hanggang mamatay ako. Sayang lang, hindi na ako yung tanga na puro trabaho lang. Siyempre hindi na. Anya, malapit nang magsimula ang kasal. Bilisan nyo na. Pupunta muna ako sa venue, hihintayin ko kayo. HMM. Fan, makikita mo na agad, ang pinakamagandang saya ko. Sige, puntahan mo na ako. Xiaoya,
Ngayong suot mo ang damit na yan. Ang ganda at ang banal mo tignan. Ang bagong kasal, pumasok na po sa venue. Sinira niyo ang lahat ng meron ako. Paniningil ng utang, umpisa na. Bagong kasal. Excited ka bang makita ang itsura ng asawa mo pag naka-wedding gown na siya? Siyempre, Susunod, papasukin natin ang bride sa venue. Miss Wu Anya, malapit ka ng ikasal. Kay Mr. Lu Fan. Kabado ka ba ngayon? Ang mapang-asawa si Lu Fan. Ang pinakamalaking saya ng buhay ko. Bakit naman ako kakabahan? Mr. Lu Fan, malapit ka ng maging asawa ni Miss Wu Anya. sino bang nagsabi na gusto kong maging asawa niya? Ano to? Ano nangyayari? Bakit ganito? Fan, anong sinasabi mo? Ngayong nakatayo na ako dito, isa lang ang layunin ko, ay divorce ang asawa ko. Lu Fan, dahil malaki ang agwat ng estado ng pamilya natin. Kung maghihiwalay man tayo, ako dapat ang magsasabi nun. Lu Fan, binigyan na kita ng respeto. Iiwan mo asawa kong si Anya? Ang pamilya Wu, milyon ang yaman. Pero ikaw, isa lang naman na anak ng magsasaka. Kung hindi lang gusto ni Anya na ikasal sa'yo, ikaw, wala kang karapatang makasama ang pamilya Wu. Kapamilya, sobra lang ang emosyon ni Fan. May nasabi lang siyang mali. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Hindi ko siya nadisiplina. Huwag ka na magalit, ha? HMM. Ma, ngayon, ikakasal na ang anak mo sa anak ko. Muna, lumuhad ka para sa anak ko. 3 beses na malakas ang pagyuko. Yumuko. Wu Zuping, kahit pa yumuko ka ngayon ng 3 beses, itong kasal siguradong matutuloy ang hiwalayan. Suot mo yang damit na yan. Ang ganda at banal mo tignan. Sobra na to. Anya. Paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? Hindi ko inakala na yung Wu Anya na yun. Ganun pala siya. Itong lalaki na to. Parang kilala ko na ang mukha niya. Presidente ng Shanghai Business Association, Shen Peng. Hindi na nakakapagtaka kung bakit nagloko si Wu Anya. Ang Shanghai Business Association, kontrolado nila ang lahat ng pamilya sa South City. Itong mga malalaking tao, ang tindi ng mga trip nila. Lu Fan, Ano bang ginagawa mo? hindi talaga ako yan. Nakalabas na yung video, tapos palusot ka pa rin. Lu Fan, huwag mo akong iwan. Hindi ko pa natatapos yung utos ng amo ko. Siguradong paparusahan ako ng matindi. Please, pakasalan mo ako. Pangako, makikinig ako sa iyo sa lahat ng bagay pagkatapos ng kasal. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Ang anak namin si Xiaoya, pumapayag na magpakasal sa'yo. Swerte mo yan. Kahit totoo pa ang video, mahilig lang siya makipaglaro, masama ba yon? Utos ko, i-off mo na yung video na yan. Ituloy ang kasal kay Xiaoya. Hindi na kita pagbibigyan pa tungkol sa isyu na to. Mananatili ka pa rin ng mabuting manugang ng Wu family. Ile. Hindi na pagbibigyan? Isang maliit na Wu family lang yan. Hindi ko yan pinag-interesan. Ang asawa ngayon, iiwan ko na talaga. Ikaw, Ang galit ko sa Wu family, isa-isa kong babalikan. Ang kahihiyan na ngayon, wawasakin ko ang Wu family para makabawi ako. Lu Fan, alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? Siyempre. Ako si Lu Fan. Dahil sa Wu family ang babae bago ikasal, ipinapahayag kong iwan ko na siya. Fan. Ang ganda ng kasal natin. Naging gulo tuloy. Ma, alis na tayo. Siya, hindi siya bagay sa pamilya natin. Sige. Tara. Mga babaeng kagaya ni Xiaoya, hindi na rin masama kung hindi mo papakasalan. Ang galing mo kaya, sa hinaharap, makakahanap ka pa ng mas maganda. Siyempre, pangako kong hahanapan kita, ng maganda at masipag na manugang. Ma,
Sa naunang buhay, pinahira kita ng matagal. Pati bahay natin kinuha pa ng pilitan. Hanggang sa huli, ang lungkot mo pa rin. Sa buhay na to, gagamitin ko ang natutunan ko para siguraduhin magiging masagana ka. Lufan, hinihintay ka ng presidente namin, Shen Pong. Ayun pala. Umupo ka. Nagulat ako. Lufan, di ko in-expect na ang bilis mo malaman yung tungkol sa relasyon ko kay Anya. Ayos ah. Tinawag mo ako dito para purihin lang ako. Kung tama ang alala ko. 5 taon na kayong magkasama ni Xiaoya, di ba? Pero ni minsan hindi mo siya hinipuan. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon. Lufan, Huwag. halika, ngayon bibigyan kita ng chance. Burahin mo na yung video. Ayoko please, boss. Ayokong mahawakan niya ako. Kasalanan niya. Kaya ako pinagmumulta ng boss. Gugustuhin kong mapahamak siya. Tigil na, pakitigil ang bibig mo. Sa tingin mo ba ngayon, magkaka-interes pa ako sa isang babaeng para ng gamit? Magpresyo ka. Sige, Palit asawa mo. Broad. Huwag kang pasaway, baka mapahamak ang pamilya mo. Kung hindi, madadamay pati pamilya mo. Tatanunin mo ako. Nakapag-backup na ako ng video kapag may nangyari sa pamilya ko. Malas mo. Lufan, interesante kang pray. Pero ang pray pa rin. Lao mo. Tawagan mo si Hazi. Kunin na ang utang ng pamilya lo. Sige, boss. Boss. Kapag sinubukan mo akong banggain, mapaparusahan ka talaga. Shenpeng. Ang ganda ng misis mo, siya ang unang gagamitin ko sa paghihiganti ko sa'yo. Sino ka ba? Bakit mo pinadala sa akin yung video? Ako mismo ang biktima. Ayaw ni Zhao Boss na kumalat ang video na to. Baka mapinsala ang interes ng pamilya nyo, hindi ba? Ano ba ang gusto mo? Simple lang. Gusto kong makipagtulungan kay Zhao Boss para maghiganti sa mga taksil na ito. Saan? Harapin natin pag-usapan natin. Tandaan mo, ayokong may maglabas ng video bago ako dumating. Kayong mga mayaman, laging feeling mataas. Tignan natin pag bumagsak kayo. Pwede pa rin kayong magyabang. Si papa niya. Alam mo ba nakasal ni Fan? Nang utang pa tayo sa mataas ang interes, pag hindi natin nabayaran. Kaya natin bayaran. Bibigyan ko pa ng ilang araw. Pupunta ako sa bayan, maghahanap ng trabaho. Magkikilo ng mas maraming bato. May babalik din ang utang. Lowly. Pati interes, 18,000. Oh bro. Nalilito ka lang yata sa petsa. Usapan, 1 buwan mo munang pinahiram. Sa susunod na buwan pa namin sisimulang bayaran. Ang ibig mong sabihin, masyado akong napaaga? Hindi. Wala akong ganong ibig sabihin. Kung wala, ayos. Narinig ko na rin tungkol sa pamilya nyo. Sa tingin ko hindi nyo na mababayaran ang utang. Itong bahay na kukuhanin ko na. Pakiusap ho bro. Bigay mo pa kami ng ilang araw. Ibabalik talaga namin ang pera mo. Itong bahay na to, ginagamit para sa kasal ni Fan. Sana naman. Ako'y nagpapautang. Akala mo ba charity ako? Ngayong gabi, gagawin ko kayong walang tirahan. Hala, di ba na ang bahay? Hey, huwag, hey. Hey tatay niya. Hey. Kung matapang ka, suntukin mo ako. Isang magulang, ang anak maliit lang. Ang lakas ng loob ninyong kalabanin ang boss ko.
Suntukan na. Tama na. Anak, Ay, nako. Ngayon, kapag ginulo ang magulang ko, gigibain ang bahay namin. Akala ko kaninong, matinding tao babalik pala. Yun pala ikaw, Berdeng Pagong. Ako, sa Sayhay Chamber of Commerce. Ngayon jijibain ko ang bahay ninyo. Bakit ba? Hindi katakataka sa nakaraang buhay. Maaga pang pumanaw ang nanay. Siguradong utusan ni Shenpeng ang tagasingil ng utang, hanggang matuluyan si mama. Magkasakit na husto. Mula nung mahuli ako ni Shenpeng, di niya ako tinantanan pati mga mahal ko. Shenpeng, Lufan, huwag mong isipin na pagpapakitang tapang mo sa akin. Matatakot na ako. Ngayon, may dalawa ka lang na choice. Una, ibigay ng maayos ang titulo ng lupa. Baliin ko mga binti ninyo. Pag nagdildil kayo ng asin sa kalye, bibigyan ko pa kayo ng dog bowl. Hey, wait ho bro. Ibibigay namin ang titulo. Ibibigay. Bilis, bilasan mo, kunin mo. Suntukin na. Broad, hahanap ka ng gulo ha. tama na. nahuli na sa pain ang isda ko. Magkano utang nila sa iyo? Ako na magbabayad. Ate-in-law, hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Walang arte. Sabihin mo na lang magkano. 10-18,000. Oo. Oh bro, sino yung chick na yan? Ang ganda, huwag kang chismoso. Yan ang asawa ni Shen Boss. Ngayon pwede na nating pag-usapan ang sa atin. CJ, lipat tayo ng lugar. Sabihin mo na, magkano ba ang gusto mong kapalit para burahin ang video? Kayo talagang mga mayayaman, lagi kayong ganyan. Laging taas no. Ang tingin mo ba talaga sakin ay pera lang ang habol ko? Mga kagaya mo, kung hindi dahil sa pera, para saan pa? Hindi ko gusto ang ganyan mong pag-ugali. Umupo ka dito sa tabi ko, tapos saka natin pag-usapan ang kondisyon. Sige, sabihin mo lang, basta hindi masyadong sobra. Pwede kong tanggapin lahat. Zhaozong, hindi mo gusto si Shenpeng. Oh, hindi mo naman talaga gusto si Isa ka Shen lang talagang Pao. biktima ng arranged marriage ng pamilya. Yung buhay mag-asawa niyo ni Shenpeng, hindi naman masaya. Tama, di ba? Anong pakialam mo naman doon? May kinalaman. Matagal ko nang sinabi yan sa'yo, Zhaozong. Kaya ako nandito ngayon, para gantihan si Shenpeng, at si Wu Anya, at pinakadiretsong paraan ng pagganti. Gamitin din ang kaparehong paraan. Kapag kumalat ang video na to, ang kumpanya mo, siguradong mawawala ng sobra 10 milyon. Hindi mo kayang panindigan yung resulta na yan. Mas mahalaga pa, si Shenpeng naman, hindi mo ba gustong makatanggap siya ng nararapat na parusa? Ano ba ang tingin mo sakin? Karapat-dapat ka ba? Ano ka bang klase? Isang magsasaka, tama lang na niloloko lang kayo ng mga kagaya niyong mayayaman. Akala mo ang taas-taas mo. Pero dahil lang din sa isang video, nandito ka ngayon, hindi mo ba naisip kung ano talaga ang pakay ko? Isa ka lang naman, nagkukunwaring malinis. Hindi pwede ganyan. Kung alam ko lang ang iniisip mo, hindi na sana ako pumunta dito. Zhao Ruotong, may karapatan ka bang tumanggi sa akin? Ganito mo ako tratuhin. Hindi ka ba natatakot na mag-higanti ako? Isang wala ng silbing buhay lang naman ang meron ako. Anong dapat kong ikatakot? Bukod pa doon, 3 araw mula ngayon magbubukas ang Zhao Group. Para sa pampublikong bidding at paglalista sa stock market. Sa ganitong kritikal na panahon, kung bigla ang kumalat ang balita na ang presidente ng Sayhay Chamber of Commerce ay may relasyon ng pagpapakasal sa Zhao Group, sino pa ang magkakalakas ng loob na mag-invest? Handa ka bang, President Zhao, dahil sa akin? Nasayangin ang halos 10 taong pinaghirapan mo. Paano mo nalaman? Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, para sa interes ng pamilya, handa kang isakripisyo maging ang sariling kasal. Kaya ngayon para sa Zhao family. Sigurado akong, hindi mo rin tatanggihan ang hinihiling ko. President Zhao, ganyan lang ba talaga ang ipinapakita mo? President Zhao, ganyan lang ba talaga ang ipinapakita mo? Wala akong interes sa bangkay. Ibigay mo sa akin ang video,
Ayokong may kahit anong backup. Wala ka namang ginawa ah. President Zhao, akala mo ba? Basta ko na lang ibibigay sa'yo yung video. Ikaw naman ang gustong sumuko. Ang dali mong magpalit ng desisyon. President Zhao, hindi mo pa rin naintindihan. Ako ang may hawak ng alas sa bagay na to. Kapag hindi ako nagustuhan sa gagawin mo, pwede ko agad si Rain. Ang plano mong ilista ang kumpanya mo. Ang tulad mo. Nakakainis talaga. Kanina lang, handa kang tanggapin ang gusto ko, di ba, President Zhao? Ikaw. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto ko, katulad ng ipinakita mo sa video kasama si Wuan niya. Ganon din ang gawin mo. Imposible yan. Ang gaya mo pa. Karapat-dapat ba akong tawaging boss? Kapag ininis mo ako, delikado yan para sa iyo. Kapag ininis mo ako, ganon din para sa'yo. Gusto ko ang kusa mong pagsang-ayon. Hindi naman labis ang hinihiling ko. Ang magkasakitan ng todo. Wala ring mapapala. Yung walang kaayusan, gusto ko yon. Bukas, pumunta ka sa bahay ni President Zhao. Pag nagkagulo, buburahin ko yung video. Kumusta? Okay ba sa'yo yon? Nakakadiri ka. President Shen, sabi mo, nagpunta sa hotel sina ate mo at Lufan? Aling kwarto ba? Sa taas. 6,901. Ito ba yun? Oo, tama, ito nga. Jauru Otong. Buksan mo ang pinto. President Zhao. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makaganti kay Shen Peng. Jauru Otong. Buksan mo ang pinto para kay boss. Ano bang balak mong gawin? President Zhao, parang wala kang pakiramdam sa krisis. Ang Zhao Group ba talaga ay makakalista sa stock market? Sino ba talaga ang namumuno? At nagtutulak nito? Kung sirain mo ang relasyon ko kay Shenpeng, masyado namang halata yung panlilinlang mo. Ang paglalista ng kumpanya ay 10 taong plano ng Zhao Group. Ang Sihai Chamber of Commerce, tumulong lang para pabilisin ang paglalista ng Zhao Group. President Zhao, may naisip ka ba? Para makalista ang Zhao Group, bukod sa pakikipagsosyo sa Sihai Chamber. Meron pang 10 taon ng paghahanda dahil sa Kangkyong System bilang pundasyon, isang independenteng computer system na dinisenyo para labanan ang dayuhang pagharang. Siguradong mag-agawan dyan ang mga malalaking pamilya. Kung ang source code ng system na yan ay kumalat. Ano na ang gagawin mo, President Zhao? Sino ka? Bakit alam mo ang mga yan? Ang Kangkyong System ay pinakamahalagang lihim ng loob ng Zhao Group. Hindi posibleng malaman ng isang tagalabas. Ano ba talaga ang totoong pakay mo? Isa lang ang pakay ko. Gawin kang ganap na sumusunod. Ipaliwanag mo ng mabuti. Bakit nagsimulang mag-leak ang source code ng Zhao Group? President Zhao, hindi naman mahina ang security ng Zhao Group. Konting tao lang siguro ang may access sa source code na yon, di ba? Lufan, nung dumating ako, siniyasat na kita. Galing ka sa simpleng pamilya, hindi nakapag-aral sa kolehiyo. Ang tulad mong cute pero tuso. Gagawin ang lahat para lang makuha ang gusto. Ang manggulo, napakaliit lang na utos para sa'yo. Masyado mo naman akong minamaliit. Pag nalista ang Zhao Group, aangat din si Shenpeng. Wala naman siyang rason para ipakalat ang Kangkyong System. President Zhao, papayag ka din sa mga kondisyon ko. Basta bumalik ka lang sa opisina. Buksan mo yung safe na may laman na disk. Maiintindihan mo ang lahat. Ako ang totoong tumutulong sa'yo. Jauru Otong. Alam kong nandyan ka sa loob. Ngayon na mismo. Labas dyan, dali. Sasagutin ko at patutunayan ko rin. Kung niloloko mo ako, kahit hawak mo pa ang video ni Shenpeng, Sigurado kang nandito ka nga ba? pagsisisihan mo pa rin yan. Tumabi ka. Jauru Otong, magbigay ka ng paliwanag. Ano bang ginawa nyo ni Lufan sa kwarto? Ano naman pakialam mo? May karapatan ka pa talagang questionin ako. Shenpeng, ano bang ginagawa mo sa labas? Wala akong pake sa'yo, pero ayokong masira mo ang interes ng Zhao Group. Sa susunod, ikaw na mismo ang tumapos. Sige. Lumampas ako ng limitasyon. Hindi na mauulit ang ganitong bagay. At yung video. Ako na ang bahala riyan.
Dalhin mo siya dito sa harap ko. Basagin mo ang dalawang paa niya, at ipakuha mo ang video sa kanya. Pinipilit mo akong harapin ka ng paulit-ulit. Naiinis na ako. Ibigay mo na ang video ngayon. Dalawang paa lang ang babalikan ko. Rutong. Ang kinis mo ah. Ikaw. President Zhao, kapag napilayan ang mga paa ko, siguradong patay na ang kinabukasan ng Zhao Group. Zhao Ruotong. Tutulungan mo ba siya? Hayaan mo na siyang umalis. Zhao Ruotong. Ano bang sinasabi mo? Hawak niya ang lahat ng alas laban sa akin. Ako husband mo, hindi ba? Sabi ko, palayain mo na siya. Sige, kung lalabas ang video na yan, sa gabi ng bidding. Ikaw na ang bahala. Tara. Hoy! President Shen, nagsimula na ang paghihiganti ko. Pagsisisihan mo. Gagawin kitang miserable. Amo, ano bang ginawa ni Lufan? Bakit galit na galit ka? Galit. Ngayon, ang galing niya. Napaikan talaga ako. Pero kahit ganun, hindi pa rin sapat para maibsan ang galit ko sa kanya. So, Amo, paano mo balak siyang gantihan? Anya, naaalala mo pa ba, yung mga tao na tinuruan natin? Kailangan kong maghanda ng 3 tanikala. Ay, hindi pala. Hindi. Dapat talaga gumawa ako ng espesyal na kulungan para sa pamilya ni Lufan. Ay kulong natin silang 3 sa loob ng isang kulungan. Sobrang gusto ko makita kung paano sila mag-agawa ng pagkain. Anya, bakit hindi ka tumatawa? Sa tingin mo ba mali itong naiisip ko? Hindi po. Amo, tama lahat ng sinabi nyo. Ganon dapat pahirapan si Lufan. Pero, may kukunin lang sana si Xiaoya. Pwede ba akong magpakain sa kanila? Sige. Pagbigyan kita. Lifan, hindi mo dapat siya pinagalit. Sobrang kilala ko na siya. Hindi ka niya hahayaan. Zhao, concerned ka ba sa akin ngayon? Sigurado ka bang matatalo mo siya? Siyempre. Basta sumunod ka lang, Zhao. At huwag ka magsabi ng mga bagay na nakakainis. Kailangan ko na bumalik sa opisina, pero bago yun. Xiao Tuo. Bantayan mong mabuti ang kaligtasan niya. Siya. Siya yung tumawag, at nagbanta sa inyo na may masamang balak. Lanan, Basta huwag mo siyang hayaang makalapit, ayos na. Kahit hindi ko alam kung bakit gusto ng presidenteng ipabantay ka, ikaw na ganitong katalino. Basta lahat ng bilin niya gagawin ko. Simula ngayon. Lagi kang nasa tabi ko. Bawal kang lumayo sa akin kahit kalahating hakbang. huwag mo akong hayaang mamatay. HMP. Zhao President, masyado mo naman akong minamaliit. Ako ang ayaw pakawalan si Shen Peng. Hoy. Kinakausap kita. Narinig mo ba ako o hindi? Si Xiaotu ang kapatid ni Shenpeng. Dahil nandyan siya, hindi ka gagalawin ng mga tauhan ni Shenpeng. Nakita ko na, sinabi mo nang huwag akong lalayo sa'yo kahit kalahating hakbang. Pero hindi ko lang alam kung si Xiao to ba, kaya niya ba talagang protektahan ako na lampas pa sa malapit? Anong ibig sabihin ng lampas malapit? Ibig sabihin, Anong ibig sabihin ng lampas malapit? ibig sabihin, Bastos kang tao. Masama yata ang pakay mo. Xiao Tu. Malaki ang ulo mo ah. Sinasabi ko lang. Bastos kang tao. Anong ginagawa mo rito?
Hindi mo ba alam na mas maraming tao, mas mahirap kitang protektahan? May sarili akong dahilan kung bakit ako nandito. 3 malalaking pamilya ang kontrol sa 70% ng ekonomiya ng South City. Si Shenpeng lang naman ang nakaupo bilang chairman dahil sa isang napakagaling na galaw niya sa stock market. Napansin siya ng 3 malaking pamilya. Kinokontrol niya ang galaw ng pera sa stock market ng 3 malaking pamilya. Iyan ang pundasyon ni Shenpeng. Kung magalaw ang posisyon ni Shenpeng sa stock market, babagsak din agad ang impluwensya niya sa South City. May ranking ba ang stock market sa South City? Ang ibig mong sabihin yung King of Stocks Challenge. Nandito ka para sumali sa King of Stocks Challenge. May problema ba? Siyempre meron. Alam mo ba kung ano ang kailangan para maging King of Stocks? Kailangan mong lagpasan ang record ng kasalukuyang King of Stocks. Tapos kailangan mong makipagduelo sa kanya agad-agad. Nandito ako para tapakan si Shenpeng. Para tapakan ng kuya ko. Ikaw. Di ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng pustahan tayo. Sige. Anong postahan? Pustahan natin. Na matatalo ko ang kuya mo. At ako ang magiging King of Stocks. Ang taya ay, ikaw. Ikaw ang taya. Hindi ka ba papayag? Bakit ako matatakot? Hindi natatakot si Miss dito. Postahan. Ang galaw sa stock market walang kasiguraduhan. Yung kuya ko nga nakakakuha ng 10 milyon sa isang araw. Kaya nga tinawag na alamat. Ikaw kaya, na simpleng cute lang, gusto mo pang sirain ang record. Nananaginip ka. Halika na. Hello. Hindi mo pa sinasabi ang kaparusahan mo. Kaparusahan ay bahala ka na. Kita mo, ang Wuliang Tech sobrang lusaw ang lagay. Bagsak ng 30 puntos ang Wuliang Tech. Pataas ang Zusha Science ng 10. Bumagsak ang Tengsu ng 10 naman. Itong mga stock na to, parehong-pareho sa naalala ko noong nakaraan. Bastos kang tao. Pag natalo ka, siguradong paparusahan kita ng matindi. Papatawagin kitang parang aso. Okay ba yon? Ay, hindi pwede. Masyadong magaan ang parusa. Tinukso niya pa si Miss. Dapat sa harap ng lahat. Lumuhad siya at mag-asong tao. Tama. Sinong tao yon? Anong ginagawa niya? Ngayon ko lang siya nakita ah. Anong balak niya? Anong ang gagawin niya dyan? Ang lakas ng loob niya umakyat ng stage. Ayun, umakyat na naman. Ang tapang umakyat. Naglalakas loob siyang hawakan. Anong gagawin niya? Ako. Hinahamon ko si Shenpeng na King of Stocks. Uumpisahan na ang King of Stocks Challenge. Paki-verify na lang po ng staff ang pondo. Siya, gusto ring kalabanin ng King of Stocks. May nang-ahas palang sumubok mag-challenge sa King of Stocks. Itong gang na ito, 3 taon nang walang kumakatok. 3 taon na ang nakalipas. In just 24 hours, si President Shen nagkamal ng 10 milyon. Ginawang alamat, gulat ang buong financial industry, kahit ang mga taga-probinsya. Naguunahan pang makakilala sa kanya. May naglakas loob pa ring hominin si President Shen. Palaging may mga hindi nakakaalam. At sa huli, sana buhay pa siya matapos nito. Sir, paki-verify po ng funds. Sir, 1 milyon po ang halaga ng bahay nyo bilang collateral. Naipasok na po ang pondo. Maaari na kayong magsimula. CJ. Pinili niya pa ang pinakawalang kwentang stock. Pinili niya pa ang junk stock. Grabe, nakakatawa. Junk stock ang pinili niya. Gusto pa niyang talunin ng kuya ko. President Shen. May nagumpisa ng King of Stocks Challenge. Ako ang hinahamon. Bahala na siya. May cute na bata raw na gustong tabijin. Ang upuan mo, sir. Huwag mo siyang intindihin. Ituloy natin ang ginagawa natin. Shenpeng, nagsimula na ang simula ng paghihiganti ko. Ano ba yun? Akala ko kung gaano ka husay. Ayan pala't isang cute lang na bata.
Isang cute na bata lang. Itong junk stock pa ang binili. Yang 1 milyon niya, baka ilang oras lang, ubos na. Tara na, tapos na to. Tumaas. Ano? 3 minuto lang. Umakyat ng 5 puntos. Paano nangyari yun? Hindi pwede. Siguradong tsamba lang. Itong stock na malapit nang mawala sa market, paano pa kaya? Tumaas ng 5 puntos agad. Tumaas na naman. 10 puntos na. Tumaas pa ulit. Wuliang Tech. -20, -19, -18, -10, -9, 0 na. Grabe ang bilis ng junk stock na to. Parang mabangis na. Hindi pwedeng mangyari ta. Talagang imposible. Ayon sa naalala ko, parang ganito rin noon. Ngayon, umpisa pa lang to. Wuliang Tech tumaas na naman. Umakyat ulit, tumaas na talaga. Tumaas talaga. 25, 26, 33, 31, 35, 50 na. Sa pag-akyat ng stock, lumagpas ng 80%. 80%. Anong junk stock yan? Para na itong stock na may magic. Stock na may magic. 90 points na. May kasunod pang pagtaas. Pero medyo mabagal na. Isa na namang patapon na stock yan. Hindi ba siya natatakot na mawalan ng lahat ng puhunan niya? Para kang nanalo sa loto kung tumama ka sa ganitong klaseng stock. Gusto pa rin niyang subukan ng mga patapon na stock. Talagang hinahanap niya ang malas. Hindi makontento, parang ahas na nilalamon ng elepante. Tumaas na. Tumaas na nga, tuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat. Tengshu, tumaas na naman. -30, -25. Nauna na naman siyang tumaya sa tama. Si Shenzong, may masama na naman nangyari. Ano na naman? Hamunan ng Stock King. Yung taong iyon, ginamit niya ang 1 milyong panimulang puhunan. Nakamit na niya ang 9 milyon na tubo. Malapit na niya ring matalo. Ang record mo, kulang na lang, 9 milyon. Ano ang sinabi mo? Siya. Malapit na siyang kumita ng 9. Hindi, tama ka. Nasa 9 milyon at 900 na. Ihanda ang kotse. Punta tayo sa South City Stock Exchange. Bilis, sige po. Boss, bakit ba kinakailangan mong magmadali ng ganito? Ano bang alam mo? Matagal na akong presidente ng Forces Business Association. Dahil sa mga taon ko sa stock market, nabigyan ko ng tubo ang 3 malalaking pamilya. Kapag may mas magaling na tao na lumitaw, ang 3 pamilya, sigurado, hindi. Magdadalawang isip na palitan ako. Sino siya? Diretsong tinayra ang pinaka-importante kong negosyo. Sinadya ba niya? O tsamba lang? Biruin mo, nagbenta siya ng 10 milyon. Nagbenta talaga siya. Bakit biglang tumigil? Anong dahilan at tumigil siya bigla? Anong hinihintay niya? Bakit biglang lumingon? Yung abilidad ng taong yan. Mas magaling pa kay Shen Pang. Walang duda. Boss, kailangan mo ba akong kunin ng contact info? Wag na muna. Hintayin natin si Shen Pang. Doon tayo magdesisyon. Sino ba ang tunay na stock king? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, kung sino ang makakapagdala sa atin ng mas malaking kita. Yan ang importante. Boss Wang, Boss Shu, Boss Guo. Lahat ng 3 pamilya ay narito na. Itong labanan para sa Stock King. Naaga na nito ang atensyon ng lahat ng mayayaman. Pero tumigil siya. Lufan. Palagi mo akong tinitira. Akala mo ba talaga na hindi kita mapapalagpas? Para kang langgam. Dumating na si Shenzong. Patay na ang batang yan. Tapos na talaga. Ayun na si Shenzong. Shenzong, sa wakas nagpakita ka rin. Gusto mo bang hanapin ang sariling selida? Alis ka na dito ngayon. Kalimutan ko na lang lahat ng nangyari ngayon. Palalabasin pa kita ng Nancheng. Nga. Talunan na ako, wala na, magsisimula na lang ulit. Kung ikaw ang matalo, Shenzong, yayanig ang mga padrino mo. Magwawasak ang pundasyon mo. Talaga bang akala mo matatalo mo ako? Subukan mo nga. Sige, mahusay. Lahat ng ginawa mo ngayon, pagbabayaran mo yan.
Bakit kaya pati si Shenpong pumasok sa basura stock? Mukhang desidido rin si Shenpong. Nasag-ala ng mga basura stock, hindi talaga yan ang pamamaraan niya sa pag-invest. Mukhang umaasa si Shenpong sa pera ng mga pamilya sa Nancheng para biglang patasin ang stock ng Zhou Xiaoye. Si Shenpong, hindi naman talaga makatarungan ang laban niya. Kailangan ko bang maglabas ng abiso para pigilan ng mga pamilya na mag-invest? Hindi na kailangan. Kung matalo siya sa ganitong simpleng galawan, hindi ko na siya kailangan. Iba ang taas ng Zhou Xiaoyi stocks kesa sa natatandaan ko dati. Lu Fan, dito sa Nancheng. Ang gusto ko, mangyayari. Habang buhay kang nakadapa. Ganun ba? Alam ko lang, isang maliit na dagok ng panahon. Pag bumagsak sa tao, parang bundok ang bigat. Hindi mo malalampasan, at hindi mo rin makokontrol. Kahit pa ipagmalaki mong kapital yan, hindi mo talaga kayang talunin ang agos ng panahon. Ano na namang panahon ang sinasabi mo? Tingnan natin ngayon. Kung paano mo ako matatalo. Tumaas na naman ang Zhou Xiaoye. -15, -13, -12, -10. Tumaas na naman, laban lang. Panalo na ang kuya ko, sigurado na. Kahit magaling ang mahihirap, ginagawang laruan lang sila ng kapital. Hindi. Ngayong pagkakataon, matatalo si Shenpong. Patuloy ang pag-akyat ng bias Xiningyon. 8, 9, 10 na. Lagpas na agad sa Zhou Xiaoye. Pinabili ko lahat ng pamilya ng Joshi. Grabe ang pagtaas ng stocks. Paano tatalunin ng bias Xiningyan yan? Panalo si Lu Fan. Nagawa niya talaga ang challenge niya. Lu Fan. Panalo si Lu Fan. Lu Fan. Ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi importante. Mas maganda kung pag-isipan mo. Kung ano ang gagawin ko pagkatapos. Anong ibig mong sabihin? Shenpeng, hindi lang ang asawa mo, pati kapatid mo. Nagugustuhan ko rin. Ikaw. Congratulations. Ginoong De, lahat nakita ngayon, ang labanan para sa hari ng stocks. Ako, si Gafan. Hindi naman pinakabihasa. Pero, kung kaya ni Shenpeng, kaya ko rin bilang Defan. Kung hindi kaya ni Shenpeng, ako, kayang-kaya ko pa rin. Ayos. Simula ngayon, tatapatan ko ang tiwalan niyo sa akin. Pakiusap sa 3 pangunahing pamilya. Nabigyan ako ng kapangyarihan sa paghawak ng pondo. 1% lang ng komisyon. Ang hihilingin ko. Handa si Ginoong Lo na magbigay ng bahagi. Kami sa Wangxi Group ng Nancheng. Suporta kami sa iyo. Simula ngayon, malaya mong magamit ang pondo ng Wangxi. Binabati ng pamilya Shu si Ginoong Lo sa pag-upo bilang hari ng stocks. Handa ang pamilya Go na makipagsanib puwersa kay Ginoong Lo para sa kinabukasan. Ako rin, gusto ko. Kasama ako. Kami rin, lahat kami, gusto namin. Shenzong, salamat sa magandang laban. Lu Fan. Akala mo ba dahil nakuha mo ang suporta ng 3 pamilya, lagi ka na sa taas ko? Akala mo yun na lang. Ang tinatago ko? Alam naming marami pang baraha si Shenzong. Pero ang hawak ko ngayon. Ikaw, ang pinakamalakas. Ikaw. Zhao Zong, na-miss mo ako. Nawawala ang EXP sa opisina ko. Anong gagawin ko? May paraan ka, di ba? Siyempre, natatandaan ni Zhao Zong ang usapan natin. Natatandaan ko. Kita tayo sa tapat ng bahay mo. Hanapin mo. Shenzong, tinatakot niya ako. Natatakot talaga ako. Pero ang imbitasyon ng mahal na ginang, hindi ko talaga mahindihan. Lu Fan. Pag ginalaw mo ang asawa ko, hindi kita patatahimikin kahit kailan.
Anong plano mo? Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Ako mismo ang lalapit sa'yo. Defan, mas mabuting maghanda ka ng solusyon. Kundi, seryoso akong magagalit. Defan, bilisan mo at sabihin mo sakin ang paraan. Gusto ni Zhao Zong ng solusyon. Siyempre, kaya nga kita pinatawag eh. Gusto ng solusyon ni Zhao Zong. Ganito pa attitude mo. Pwede ba nating ituloy ang usapan sa kwarto? Pwede. Basta sana huwag mo akong bibigyan. Hindi mangyayari yon. Defan, basta mabigyan mo ko ng solusyon. Pwede kitang bigyan ng 10 milyon. Pinapabalik ako ni Zhao Zong sa kwarto para mag-alok ng presyo. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ako. Nakasuot ako. Ngayon, pwede mo na bang ibigay sa akin? Huwag ka munang magmadali, may dalang maliit na regalo rin ako kay Zhao Zong. Sa pagpunta ko dito. Bantayan ang pinto. Kahit langaw, walang makakalabas ngayon dito. Opo. Lufan. Ngayong nandito ka sa bahay na to, sisiguraduhin ko hindi ka na makakalabas buhay. Sige, subukan mo. Ako lang. Ngayon, sunod-sunuran si Zhao Zong. Ang dumi niya tuloy. Lufan, Ibigay mo sa akin ang plano. Jaoru Otong, alam ko na nandyan ka sa loob. Bilisan mo at lumabas ka na dito. tayo ba dapat? Unang ayusin itong problema sa harap natin. Tayo ba dapat unang ayusin muna ang problema na nasa harap natin? Pumunta ka muna sa CE at magtago ka. Bilis! Magtago ka. Bakit ako kailangan magtago? Layu Fan. Shen boss, ang tagal nating hindi nagkita. Layu Fan. Papatayin kita. Lufan, tumakbo ka. Hindi ko kaya siyang saktan. Jaoru Otong. Pangalawang beses mo na akong pinigilan. Kayo ba dalawa, matagal na ba kayo? At ano ngayon? Sige. Kaya pala todo ka magtanggol sa kanya. Ano ba meron dyan sa cute na yan? Matagal na tayong kasal. Ni minsan hindi mo pa ako pinagbigyan. Para lang sa cute na yan, maski anong damit papayag kang isuot. Wala kang pakialam dito. Asawa mo pa rin ako. Ikaw, maliit na cute, hindi marunong magpakababae. Nang bababae ka, ganyan ka ba dapat na lalaki? Pwede kong hindi siya saktan. Pero ngayong gabi, imposibleng. Makalabas kang buhay sa pintuang to. Kuya, diretsahan na ba? O tatanggalin muna natin ibang pyesa? Diretsahan na. Hindi pwede, hindi niyo siya pwedeng galawin. Jaoru Otong. Pag nakita kita, gusto kong putulin ulo mo. Nagmamadali ka, ano? Huwag kabahan. Palalampasin ko siyang buhay habang naririnig mo ang iyak niya. Layu Fan. Makipagsabayan ka sa akin, malayo ka pa. Shenpeng, kung lakasan mo loob mo na galawin siya, ang kasunduan ng dalawang pamilya natin, tapos na. Dahil sa kanya. Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Akala mo ba ako ngayon?
Takot pa mawalan ng suporta nyo? Ikaw nga pala ang nagnakaw ng udis. Tama. Hindi ko sana gugustuhin sirain ang lahat sa pagitan natin. Pero pinilit mo ako. Jauru Otong. Simula ngayon. Gusto kong makita kung paano mo poprotektahan ang ulo ng maliit mong kaibigan. Ayan na, malapit ka nang mamatay pero nakakayang mo pa rin tumawa. Shen boss, talagang kaya mo akong galawin. Bakit naman hindi ko kaya? Shen boss, grabe ang tapang mo. Teka na, ibababa ko na ang tawag. Shen boss, paano mo ipapaliwanag ito sa tatlong malaking pamilya? Shen boss, hindi ba feeling mo kaya mong kontrolin ang lahat? Hindi ba turing mo sa akin parang ipis lang ako? Iapakan mo, sige. Ikaw. Kuya. Ako na ang bahala sa kanya. Galit ng tatlong pamilya. Ako sasalo niyan. Hindi pwede. Tao kita. Kapag pinatay mo siya, magkakaroon ako ng kasalanan. Hindi natin alam anong pwedeng mangyari. Gusto mo ba talagang hayaan siyang makaalis dito? Mukhang hindi mo ako gets, Shen boss. Shen Peng, mas madali kang kausapin kaysa akala ko. Pakisabi kay Wuan niya, na simula ngayon, opisyal nang magsisimula ang paghihiganti ko sa inyo. Akala mo talaga na may proteksyon ng tatlong malaking pamilya. Wala na akong laban sa'yo. Hindi yan ang pinagbabasehan ko, mulat sa pool. Layu Fan. Pagkalipas ng 3 araw, ibebenta ko ang Kangkyong system natin. Para makuha ang suporta ng pinakamalaking grupo, at gibe ng pag-ipon ng Zhao Group. Pagdating ng araw na yan, luluhod sa akin ang 3 malaking pamilya. Sige nga. Tignan natin kung kaya mo talaga akong talunin. Liu Fan, ngayon, ang Kangkyong system. Nasa kamay na, ni Shen Peng. Sigurado ka bang kaya mong manalo laban sa kanya? Relax. Isang Kangkyong system lang yan, kahit ibigay pa sa kanila, ayos lang. Ibig mong sabihin mayroon kang mas magaling na system. Ang Kangkyong system ay produkto ng 10 taong pananaliksik ng Zhao Group. Sa market, wala pa sigurong mas higit doon. Nagdududa ka ba sa akin? Kapag sinubukan mong kunin ito sa akin, sama tayong malalagot. Huwag kang mag-alala, wala pa akong balak sumama sa'yo. Ipapakita ko sa'yo mundo, pero bago yan, may asikasuhin muna ako. Ngayong araw, biglang dumb-oval ang value ng Wu Group. Pasok na kami sa liga ng mga first class na pamilya. Salamat sa pagpunta nyo sa selebrasyon na to. Isang tagay para sa ating lahat. Binabati ang Wu family, welcome sa One Class Families. Congrats! Congrats! Hi po. Boss Wu. May oras po ba kayo ngayon? Pwede niyo po bang ibalik sa amin ang bridal gift namin? Paano kayo nakapasok dito? Bridal gift? Kayo talagang mga mayaman, hindi nyo alam ang tamang galawan. Binigay nyo na. Tapos gusto nyong kunin ulit? Boss Wu. Wala rin kaming magawa. Pinautang lang ho, ang bridal gift namin. Kailangan naming bayaran. Kundi, yung bahay na kailangan ni Xiaofan sa kasal, kukuhanin na ng nagpapautang. Yung bahay nyo. Bawiin nyo kung gusto nyo. Wala akong pake dyan. Wu Zuping. Anak mo ang unang nagpabeya. Kaya dapat lang ho talaga kayo. Pamagbayad niyan. Ano bang balak nyo gawin? Kailan pa ngayong cute na yan? May lakas ng loob. Magingay sa harap ko? Pero dahil, maganda ang mood ko ngayon. Ang bridal gift, pwede ko ibalik sa inyo. Basta linisin mo ng dila ang sapatos ko. Pera mo. Ibabalik ko sa'yo. Ikaw, dila o hindi. Kayo, ordinaryong tao lang kayo. Nagwala pa sa bahay ni Boss Wo. Hinahanap nyo talaga pahamak nyo. Ganyang kalaking tao. Makadila lang ng sapatos ni Boss Wo. Swerte mo na. Boss, dalian mo na, dilaan mo na yan? 20,000. Pwede ka nang bilhin yan. Pinalinis lang ng tatay ko ang sapatos niya sa'yo. Dalian mo na. Hinahanap nyo na ba? Xiaofan. Pasensya na. Nahuli ako. Xiaofan. Hindi natin kayang kalabanin ang Wu family. Hayaan mo na ang pera. Huwag na nating kunin. Tara, umalis na tayo. Akala mo ba Wu family ay basta na lang pupuntahan at iiwanan kahit kailan mo gusto? Oh, ganun ba? Ano nang balak mo? Simple lang. Papagawin mo sa tatay mo.
Linisin ang sapatos ng tatay ko gamit ang dila niya. Pag nagawa yun, tapos na ang issue natin. Gusto mo? Ang tatay ko pa maglilinis ng sapatos ng tatay mo? Wu family na ngayon ang number 1 sa South City. Kung lilinisin ng tatay mo ang sapatos namin, swerte na ng tatay mo yan. CJ, dito ko na rin sasabihin. Basta't ngayong araw na to, basta linisin ng tatay mo ang sapatos ko. Wu family pa, rin ang number 1. Lu Fan, ang tapang mo. Ha ha ha. Lufan, ang ibig mo bang sabihin? Ang kinabukasan ng Wu family, nasa iyo? Tama. Lufan, akala ko hanggang kahirapan lang kaya mo, di ko in-expect na ganyan ka kapalpak. Ano bang ambag mo, para ikaw pa magdesisyon ng posisyon ng Wu family? Bibigyan kita ng 3 segundo. Matapos ng 3 segundo, pag di lumuhad ang tatay mo, kayong buong pamilya, paalisin ko dito ng nakahiga. Anong gagawin natin? Huwag, huwag. Huwag niyo pipahirapan ang anak ko, ako na lang. Yan, marunong itong matandang Wu. Pa. Siya dapat ang maglinis. Paniwalaan mo ako. Tapos na ang 3 segundo. 3 segundo na. 3 segundo, ano ngayon? Wu family pa rin ang nangunguna, di ba? Talaga ba? Nagpapasikreto ka lang. Akin na. Basagin ang tuhod ng 3 yan. Patay tayo dyan. Nako, patay tayo. Anong nangyari? Ba't ka ganyan? Nagbagsak ng sobra yung halaga ng Wu Group. Bagsak pa rin. Malapit na bumaba ng triple. Impossible yan. Anong ginawa mo? Nakalimutan ko pala sabihin. Ngayon, sa akin na lahat ng pondo ng 3 malaking pamilya ng South City. Kung gusto kong bumagsak ang stocks ng Wu family, walang kayang humarang. Hindi pwede. Noong una, Wu family ang hari ng stocks. Mali. Ngayon, ang humamon sa kanya, ikaw mismo. Mukhang hindi mo. Naabot ang inaasahan ko. Plano ko sanang pahiyain lang kayong mag-ama ngayon. Pero hindi nyo dapat tinira ang mga magulang ko. Wala nang saysay na. Manatili pa ang Wu Group. President Wang, maglilingkod ako ng libre ng 3 taon sa mga pangunahing pamilya. Kapalit iyon ng pagbasag sa Wu family. Hindi. Huwag mo namang gawin to. Ang Wu Group ay ilang dekada ko ng pinaghirapan. Kahit dila ko pagamitin ko para sa sapatos mo, gagawin ko na. Ngayon ka lang pumayag. Pa. Huli na. Lu Fan. Bakit mo nagawa yon? Bumalik ka rito. Sabihin mo agad sa 3 pamilya, ay angat nyo ang stocks ng Wu family. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng boss. Tanga ka. Ikaw. Tae. Anong gagawin natin? Ngayon, yung 3 malalaking pamilya, pinutol na lahat ng partnership nila sa Wu Group ko. Hindi pwede. Hindi mawawala ang Wu family natin. Oo, lahat ng malaking pamilya ay may partnership sa Wu family. Kahit magsimula ulit, never tayong mapupunta sa pagkabulok. Boss Wu, mangganganak na ang asawa ko. Hindi na muna ako makikasama ha. Mauna na ako. Boss Leo, hindi ba 50 taon na ang asawa mo? Hi. Boss Wu. Yung matandang baboy sa bahay namin, mangganganak na. Kailangan ko nang umuwi para tingnan. May sarili din akong kailangang asikasuhin kaya alis na ako. Boss Wu. May konti lang akong gagawin. Aalis na muna ako. Bakit ganito? Tae. Wu family. Talagang mawawala na ba tayo? Huwag ka mag-alala. Tatawag ako agad kay boss. Bilasin mo. Tae. Sabi ng boss. 3 araw mula ngayon, yun na ang araw ni Lufan. Wu Group, sabi niya, di niya hahayaan na mapabayaan. Ayos, ayos. Iparating mo ang pasasalamat ko kay Boss Shen. Kung tutulong si Lufan. Turing mo din na tulong ng Wu family yan. Lifan, sabihin mo na sa akin ang solusyon mo. Si Boss Zhao talagang mainitin pa rin ang ulo. Nakalimutan na ba ni Boss Zhao na nasaan tayo ngayon?
Saan tayo? Dito tayo unang nagkita. Di ba gusto mo maranasan ulit? Yung feeling ng babalik sa dati. Fan, di ko na gustong marinig ang anumang bagay bukod sa solusyon. Grabe naman, Boss Zhao, ang hirap pakisamahan. Punta ka sa God's Technology. Nandun yung solusyon na hinahanap mo. God's Technology. Isang kumpanyang, kahit pangalan, di ko pa narinig. Talaga bang kaya nilang ibigay sa akin ang solusyon? Boss Zhao, masama yung pagiging mayabang. Noong nakaraang buhay, God's Technology, 1 taon lang. Mula sa walang pangalan hanggang naging public company. Dahil sa sistema nilang unik. Tara na. Presidente. Buti at nahanap na kita. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Tungkol kay Lufan. Sa labanan para maging king ng stock, tinalo niya ang kuya ko. Nakuha niya ang tiwala ng 3 super na pamilya. Talagang binago niya ang tingin ko sa babaeng yun. Sinasabi mo, nakuha na niya ang trono ng king ng stock. Presidente, nagdududa ka rin ba? Nadamaya siya. Kung hindi, paano naman itong si Lokong to? Magagawa niya yun. Ha? Lokong to, Lokong to. CL2, ang paninirang puri, di magandang habit yan. Ayaw mo yatang bayaran ang pustahan natin. Pastahan. Presidente, may gagawin pa ako, alis na muna ako. Ay, sandali lang. Tapusin muna natin usapan to. Fan, tinalo mo talaga si Shenpeng. Nakuha mo ang tiwala ng 3 malalaking pamilya. Kung kaya mo yun, bakit ka pa obsessed kay buuan niya na walang kwenta? Bakit di mo nalang kalimutan ang galit mo? Makipag-team up ka sa akin. Kapag Zhao family, nakuha ang suporta ng 3 pamilya. Boss Zhao, Nalilihis ka na sa usapan. Fan, gaano ba karaming sikreto ang tinatago mo? Bag ng presidente. Naiwan niya. Kailangan talaga ipagtanggol mo ako. Sobrang yabang na ni Lufan. Sige. Boss Shen, may nakuha akong chismis. Ang kotse ni Madam, nakaparada sa harap ng God's Technology. God's Technology. Anong ginagawa niya dun? May tinatago ba talaga siyang plano? Xiaoya. Terra. Sasamahan na kita para ipaghiganti ka. Oo. Zhao Ruotong. Lufan. Kahit konting pag-asa na lang ang meron kayo. Sisiguraduhin kong mawawala pa. Isang maliit na kumpanya na malapit ng mabaon. Ito ang solusyon na sinasabi mo. Sa tingin mo ba, kaya ba talaga nila gumawa ng sistema na lalampas pa sa Kangkyong? sobrang makitid ang pananaw mo, Boss Liu. Narinig ko may proyekto kayong kailangan ng investment. Tama, hindi naman kailangan ng malaking halaga. 1,000,000. 1,000,000, matatapos na namin ang final na research. Kapag lumabas ang product na ito, siguradong mabibigla ang buong mundo. Mabibigla ang mundo? Kayo lang 3. May kakayahan ba kayong gumawa ng product na makakabigla sa mundo? Oh, ito. Sistema na tulong para sa project. Device na pang-assist. Maglalabas ako ng 10 milyon. Itong assist system na ito, bibilhin ko. Ayos, ayos, ayos. Fan. Salamat sa'yo. Ako pala ang sobrang makitid tumingin. Maglalabas ako ng 20 milyon. Itong project. Bibilhin ko na. Itong project na to. Bilhin na din kita, ha? Maglalabas ako ng 40 milyon. 100,000,000. Ikaw, Kuya. Zhao Ruotong. Konti na lang, napunta na sana sa'yo. Ang pagkakataon para makabawi. Kaso, dumating ako. 200 milyon.
Ngayon, ikaw na, ang nasa pinaka-importanteng yugto ng listing ng Zhao Group. Magkano ang kaya mong ilabas para makipag-unahan sa offer ko? 500 milyon. Ruotong. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Sa loob ng 10 taon na ito, ang source code na ipinapatente mo sa akin, lahat ay pag-aari na ng Saihai Merchants Guild. Kahit gumawa ka ulit ng bagong kangkyong, magkaka-infringement ka pa rin. Xiao Shenpang. Wala kang puso. Salamat sa papuri. Kaya nga, imbes na magpakapagod ka pa, bakit hindi mo nalang tanggapin ang alok ko, kahit ako na ang humawak ng Zhao Group, hindi ko naman yon sisirain. Basta makuha ko lang ang auxiliary system na to. May pag-asa pa ako. 600 milyon. Ay, grabe naman. Ruotong. Alam mo ang ugali ko, magtrabaho, dapat tapusin ang buo. 10 milyon. Kung dagdagan mo pa, mauubusan ng cash flow ang Zhao. Buhay ka pa rin naman. Sulitin mo na lang ang huling sandali. Ha ha ha. Xiao Tu, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko makikita ang nakakainis mong mukha? Xiao Tu, hindi ko kasalanan to. Hindi mo kasalanan. Eh sino? Kay ate-in-law. Shenpang. Kung hindi dahil sa pamilya ni ate-in-law, akala mo ba makakaupo ka sa pwesto mo ngayon? Pati ikaw ay di na sumusunod sa akin. Shen Xiaotu, ganyan ka ba makipag-usap kay kuya? Dahil sa'yo kaya, nasira ang relasyon nila kuya at ate-in-law. Anong karapatan mong sawayin ako? Sobrang lapastangan mo na. Lapastangan. Pinakakinaiinis ko yung mga taong traidor. Kung itutuloy mo pang labanan si ate-in-law, pati ako, sabayan mo nang tapusin. LV fan, hintayin mo ako. Pagkalipas ng 3 araw, ipapalasap ng Wu family sa'yo ng daan-daang ulit ang sakit. Kahit ang huling pag-asa ay inagaw rin. Ganito talaga ang kapalaran. May 10 milyon sa card na to. Iyon na rin ang bayad mo sa solusyon na binigay mo sa akin. Dalhin mo ang mga magulang mo at umalis na kayo. Bakit kailangang tumakbo? Hindi ka papayagan ni Shenping makaligtas. President Zhao, simulat sa pool. Ako talaga yung ayaw tumigil laban kay Shenping. Nagpapanggap ka pa. Wala na tayong pag-asang makabawi. Pagkalipas ng 3 araw, lalamunin na ng iba ang Zhao. Pareho tayong kawawa. Tanga. Aso na kumakagat kay Hedongbin. Sino nagsabi sa'yo na pumunta ako para bilhin itong auxiliary system? Ha? Ang tunay kong pakay ay ito. Ang proyekto ng Zoshen System, magpapasok ako ng puhunan, 100 milyon, bibilhin ko lahat ng karapatan. Zushen System, half-baked pa lang yan. Alam ko. Ngayon, tutulungan kitang kumpletuhin. Noong nakaraang buhay, ako ang naging agent ng Zoshen. Kabisado ko ang source code, mula half-baked hanggang kumpleto. 3 araw sapat na. Ito ba? 3 minuto. Na-set up mo na agad ang buong framework para sa akin. 3 araw. Ay, mali. 2 araw. Magagawa ko ng BOA ng Zushen. Sa makalawa, babalikan ko para kunin. Kung ikukumpara mo sa sistemang to, para lang basura ang kangkyong dyan. Tama ka. Ito. Ito talaga ang plano na gusto kong ibigay sa'yo. Array. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pinag-alala mo pa ako. Hindi mo naman ako tinanong eh. Ibig mo bang sabihin, alam na ba ni Elfan na minamanmanan tayo ni Shenping tungkol sa bidding? Mukhang gusto lang niyang pahirapan si Shenping. Kasabay pa, pinagpapalagay niya na ligtas si Shenping. Masyadong malalim. Mag-isip ang taong yon. Elfan, mag-partner tayo, dahil sa iyo. Siguradong malalampasan ng Zhao family ang 3 malalaking pamilya. Sige, ayos lang.
Basta maganda ang performance ni Zhao. Tutulungan kitang marating ang tuktok. Walang kaayusan talaga. Elfan, papakikilahok ko ang mga taga-tech department natin sa research. Pagkalipas ng 3 araw, gamitin ko ang Zoshen para maging public house sa stock market. Pero syempre, pag may mas magandang Zoshen system, ang Kangkyong ni Shenpeng, wala nang gustong mag-invest sa kanya. Salamat sa iyo. President Zhao, ang sinasabi mo lang, hindi mo naman sineseryoso. O baka gusto mo, Hindi pwede ngayon. Pagkatapos maging public company ng Zhao family, bibigyan kita ng sorpresa. sorpresa. Ay grabe, totoo ba yan? Haha, cheers. Cheers. Ha 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 ha. President Shen, handa na ba? Ang gusto ko? Nakuha ko na ang U-Drive. Manager QTan, ewan ko lang. Kumusta na ang pinangga ko mong investment? President Shen. Ang gusto ko. Hindi lang U-Drive, kundi ang asawa mo. Ha 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 ha. Siyempre, siyempre. Basta't, tulungan mo akong mapublic ang Shen Group bukas. Si Zhao Ruotong. Ihahatid ko agad sa kwarto mo ngayong gabi. Ha ha. President Shen. Marunong ka talaga. Ha 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 ha. Cheers! LV fan, Zhao Ruotong. Bukas, magbibigay ang QTN Group ng investment na bilyon-bilyon. Malalampasan ko ang yaman ng 3 malaking pamilya. Ako na ang magiging hari ng South City. Sa overmorrow, ang IPO bidding meeting ng Zhao Group. Diyan na magtatapos ang lahat para sa inyo. Si President Zhao, sa wakas siya na mismo ang kumilos. Ha ha ha. Sakay na. Bakit? Gagawin natin ang gusto mong gawin. Ang gusto kong gawin? Papayag ka bang makipagsabuat ang kalaban ng kuya mo kasama kami? Hindi. Postahan to. Sigurado ka ba? Ginagawa ko lang to para matapos sa postahan natin. Wala akong interes sa mga bastos na tulad mo. LV fan, nalaman ko na ang lahat. Napahiya ka ng kuya ko sa kasal. Ngayong gabi, ako na ang magbabayad para sa kanya. Libu Jero, anong tinitingnan mo? Nakakatawa ka. Kasi uminom. Pinagtatawanan mo ba ako? Miss, saan ko naman lakas ng loob pagtawanan ka? Patayin ako ng kuya mo pag malaman niya. Huwag mong banggitin siya sa harap ko. Xiao Tuo, gabing-gabi na. Saan ka ba nanggaling? Wala ka nang pakialam doon. Mga problema mo. Ako na ang magbabayad. Anong problema ko? Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Ngayon. Akala ko ba gusto mong samahan kita? Ngayon. Bakit natatakot ka na? President Zhao. Bakit po? Elfan, dalian mo sa Zoshen Tech. Tapos na ang system. Sige, pupunta na ako. Ang bilis ng pagkakatapos nito. Mas mabilis pa kaysa inaasahan ko. Bukas na ang bidding para sa ni Zhao family. Dapat maghanda-handa na tayo. Magtatapos na ang lahat bukas. Elfan, tingnan mo tong test na to. Grabe ang performance ng system na to. Mas magaling pa kaysa kahit anong system, dito o sa abroad. Parang winasak na lahat ng kabilang system, sa totoo lang. Dahil dito, siguradong magiging smooth ang GI at funding ng Zhao Group. Ayos. Akin na. Itong system. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kukunin ko muna itong system ng isang araw. Bukas ko na ibabalik. Elfan, yung original code ng system. Dapat nasa vault yan. Bukas mo na lang ito ilabas. Yan ang pinaka-safe na gawin. Alam ko naman. Alam mo pero gusto mo pa ring dalhin. Kapag nag-leak ang original code, mawawala lahat ng pinaghirapan natin. Dati na akong naloko ng ganyan. Sa tingin mo, mapagkakatiwalaan pa ba kitang ibigay ang code na to? Ang nanloko sa'yo si Shenpeng. Hindi ako.
Hindi ka naman nalalayo sa kanya. Hindi ka naman nalalayo sa kanya. Manager LV. Tama si President Zhao. Kahit ikaw ang nagsaayos ng system na to, si President Zhao ang nagpondo. Tapos, yung base code ng system, amin pa rin dito sa Zushentech. Kapag na-leak mo to, parehas tayong talo. Wala kang pakialam dito. Ayaw mo lang talagang magtiwala sa akin. Ako. Kahit sabihin mo man lang sa akin. Para saan mo ba gagamitin tong system na to? Kahit ipaliwanag ko, hindi mo rin maintindihan. Kung tiwala ka sa akin, ibigay mo na. Kung hindi, kaligtaan mo na lang. Noong isang buhay, palihim na nakipag-tie up si Shenpeng sa Kyushen Group, nakabilang sa World's Top 100. Kung walang malakas na kakampi, kahit ano pa ang Zoshin system ni Zhao Ruotong, walang pamilya ang maglalakas loob na mag-invest. Malamang mahulog pa sila sa desperadong kalagayan, mabibili sila ng sobrang baba. Sana ikaw ang pag-asa ko. Kung niloko mo ako, ako na mismo ang may kasalanan. Ikaw, hindi ka naman pala kasing tapang ng akala ko. Huwag kang mag-alala. Bukas, siguradong magiging public na ang Zhao Group. At, mas magiging malaki pa ito kaysa inaasahan mo. Sana nga. President Zhao. Hindi naman siguro talaga tatakasan tayo dala ang U-Drive, ano? Tiwala lang sa responsibilidad. Zhao Zong. Magandang araw, Zhao Zong. Zhao Zong. Liu Fan. Mula nung una kang lumapit sa akin hanggang ngayon, yun lang ba talaga ang dahilan mo para linlangin ako sa pagkakataong ito? Ruotong, ikaw ang bahala sa proseso ng paglista sa stock market. Narito na ang lahat ng malalaking pamilya. Dapat pumasok ka na. CJ. Grabe naman. Alan Webb na pala. Talagang delikado ang pag-inom ng alak. LV fan, saan ka pupunta? Kakain na tayo. Hindi na ako kakain. Uy, pag hindi ka kumain sasakit tiyan mo. Maligayang pagdating sa lahat sa pagdalo sa Zhao Group listing at bidding event. Ang Zhao Group namin ay kumpanyang nakatutok sa system development. Sa halos 10 taon, mahigit 100 software na ang na-develop ng Zhao Group. Kasama dito ang ilan na siguradong pamilyar na sa inyo. Zhao Zong, kitang-kita naman sa lahat ang kakayanan ng Zhao Group sa software development. Kaya di na kailangang magpakilala pa. Narinig ko na para sa paglisting na to ng Zhao Group, may hinanda kayong malaking panlaban. Tama, balita ko yung bagong system na dinevelop. Kayang lampasan kahit harang ng ibang bansa. May sarili talagang identity. Talagang nangunguna raw sa buong mundo. Halika, iparamdam nyo naman sa amin. Kung totoo yan, ang pamilya Li naming unang mag-i-invest. Bakit kayo muna, Li family? Kami sa pamilya Zai. Handa magbili ng shares, 1 bilyon kada point. Ako rin, gusto ko mag-invest. Ang lakas ng system na yan. Kailangan ko ring sumali dyan. Manugang, tingnan mo yung excitement nila. Pag inilabas ang Kangkyong system, siguradong magwawala ang Zhao Group sa stock market. Syempre naman, ang lakas ng Kangkyong system. Matagal na naming napatunayan. Ruotong, kung ganyan ang tiwala ng mga investors, bakit di pa ilabas ang system at ipakita sa lahat? Ngayon, Zhao Ruotong, anong pinaggagawa mo? ako, Matandang manunulat. Tigilan mo nang pilitin siya. Kung talagang nasa kanya ang system, Ruotong, bakit ayaw niyang ilabas at ipakita nga ito? Ano ibig mong sabihin? Manood ka ng magandang eksena. Ikaw, anong nangyayari dito? Paano naging sa Shen Group ang paglista sa stock market? Wala rin akong alam. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Mahal. Itong posisyon na to,
Dapat na siguro magparaya ka na. Welcome po sa inyong lahat sa pagtitipon para sa listing tender ng Shen Group. Itong Kangkyong System. Pinakabagong produkto ng Shen Group. Ano? Ang Kangkyong na inilunsad ng Shen Group? Shenpeng, ano ba yung ginagawa mo? Itong Kangkyong ay mula sa Zhao Group. 10 taon naming pinag-aralan at pinaghirapan. Bakit bigla na lang napunta sa Shen Group? Direktor Zhao. Ang ibig po ninyong sabihin, inaagaw ko ang Kangkyong System ng Zhao Group? Siyempre, itong system na to ay, sige, tama na, Direktor Zhao. Alam ko po ang gusto mong sabihin. Ang gusto mo lang naman sabihin, na kayo sa pamilya Zhao ay, ang daming pinagpagyaran at nilaan dito. Hehe, pero kwento mo lang naman yan. Ang Kang System, ay Shen Group ang nagpondong buo. Ang pamilya Zhao ang pinagawa ng research. Pag-aari ng Shen Group ang Kangkyong System. At itong mga patent na hawak ko, yan ang pinakamalinaw na ebidensya. Ito. Pa, Ruotong, nag-alaga tayo ng isang ingrato. sorry. Pa, nagkamali ako ng tiwala. May chance sana makabawi ang Zhao Group. Pero, muling nagkamali ako ng tao. Mga kaibigan. Ito ang Kangkyong. Vice President Shen. Magkano po ang presyo kada share? Kahit mabenta ang lahat ng ari-arian ng Song family, bibili pa rin ako ng 10 share. Magbigay po kayo ng presyo, VP Shen. Kami sa pamilya Zhou, gusto rin naming mag-invest. Itong Kangkyong System, para sa lahat mukhang wala kayong karapatang mag-invest dito. Itong Kangkyong System. Kami ni VP Shen. Nagkasundo na sa partnership. Ako ang magkakaroon ng pangunahing shares sa Shen Group. Ikaw ang may control. Ganito ka-advance na teknolohiya. Ibebenta mo talaga sa kanya? VP Shen. Marami naman gustong mag-invest dito sa bansa. Bakit mo siya ibebenta? Dahil kayo, mga basura. Ako, handang mag-invest ng 100 bilyon para sa Shen Group. Kayo, may kapasidad ba kayong maglabas ng ganoon? Ay. Ang Kangkyong, ako ang lumikha. Hindi ko hinihingi na ibalik mo to. Pero hindi mo dapat abusuhin. Zhao Ruotong. Karapat-dapat ka bang makipagnegosasyon sa akin? President Mer ata. Itong 100 bilyon, tanggapin ko, Shenpeng. Talaga namang mahilig mamulot ng basura ang mga tao rito. Pati ganitong kalat, gusto pang bilhin ng bilyon. Sino ba ang makapal na mangangaral dito? Ako to, si tatay mo. Di Fan, sa wakas, dumating ka na. Akala ko. Akala mo ba, lolokohin din kita? Lu Fan. Ano bang silbi ng pagdating mo dito? Ito ay listing tender, hindi palengke na pamilihan. Akala mo ba, sa bibig lang, may puwang ka na? Sa bibig lang, Shen, mali ang iniisip mo. Diretso ako dito para pagbagsakin ka. Ikaw. Shenpeng, matandang aso. Tignan mong mabuti. Itong system, ang pangalan ay Zoshen. Gusto ko ring makita, sa loob ng 3 araw, anong klaseng basura na system ang magagawa mo? Wow! Lumabas pa lang ang system na to. Ang Kangkyong, parang kalat lang. Kangwo, Kang, talo sa Zushen. Hindi talagang parehas ng antas. Henyo. Ang nagdisenyo ng system na to, sobrang talino. Kami sa pamilya Song, susuporta ng 10 bilyon. Kahit 1% lang ng shares, okay na sa amin. Kami rin sa pamilya Lee. Paano nangyari yun? 3 araw lang. Paano nagawa ang ganito kaperpektong system? Ito, Lu Fan. Saan mo nakuha yung system na yan? Ninakaw mo ba? Shen, nakalimutan mo na ba? Pareho tayong pumunta sa Zoshen Tech. Ano? Produkto ito ng Zushen Tech? Tama. Kung hindi, bakit ako pupunta sa Zoshen Tech?
Kaya yung una, yung support system. Smokescreen lang ang ibinigay mo. Simulat sa poll, ang layunin mo, ay ang Zushen system. Tama ba? Yeshen, di ka naman sobrang tanga pa. Bahala ka sa buhay mo. Yushen, ikaw at yung mga tinatawag mong palengkera na nag-aaway doon, ano ba pinagkaiba ninyo? Hi. VP Shen. System lang yan. Huwag kang mag-alala. Tama, andyan naman si Murata. Bakit ako matatakot kay Lufan? Hindi lang kakayahan ang labanan dito sa mundo. Kapital ang importante, mga kaibigan. Zushen System. Binili ko ng ₱1. Kung gusto nyo mag-invest, kalaban nyo ako. Gagamitin ko lahat ng resources para harangan ang cooperation ninyo sa mundo ng negosyo. Kabastusan. Monopolyo ito. Oo, hindi patas na kompetisyon yan. Hindi pwede yan. Ha. Tama. Hindi patas na kompetisyon nga. Monopolyo nga. Kayo. May lakas ba kayong mag-invest? Shenpeng, ito na ang huling alas mo, tama ba? Shenpeng, ito na ang huling alas mo, tama ba? Tama. Ito na talaga ang huling alas ko. Isang kumpanya na kabilang sa top 500 sa buong mundo. Anong gagawin mo para harapin yan? Sa tingin mo ba para sa'yo, magsusugal sila at lalaban sa isang world top 500 company? Hey! Nga, hindi sila maglalakas loob. Basta alam mo na. Ang tagal na nating nagsikap. Sa huli, talo pa rin ba tayo? Pero may ibang naglakas loob. Luzong, itong proyekto, papasok kami. Kayo, di ko naman maliit kayo. Sa Nancheng, malaki na kayong pangalan. Pero sa world stage, wala kayong halaga. Kayong tatlo, lalaban sa Murata Group. Kami tatlo laban sa Murata Group. Para bang sumisipa ka sa puno, imposible. Pero sa investment na ito, di kami ang nagdesisyon. Renzong ng Dahua Group, pati siya nandito na. Ha. May magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Dahua Group, pasok sa top 10 na world group. Gusto kong makita, paano laban ng Murata Group. Xiao Fan, hindi ako huli, di ba? Sakto lang ang dating mo. Xiao Silang, ang tapang mo ngayon ah. Xiao Silang, ang tapang mo ngayon ah. Ha. Renzong. Nakakatawa naman kayo. Ha. Biro lang ba yan? Hindi. Nakikita ko naman. Wala kayong respeto sa kumpanya namin. Parang wala kami sa paningin nyo. Ay, nako. Hindi naman. Xiao Fan. Kahapon, usapan. 1,000 bilyong puhunan sa Zhao Group. Kapag lumagda, epektibo na. Renzong, astig talaga. Ha. Astig saan? Sa totoo lang, kabado ako sa investment na to. Paano kung si Murata boss? Putulin ang business partnership ko? Anong gagawin ko? Renzong, dahil invested ka na. Murata Group, hindi kami maglalakas loob na labanan ka. Ganito. Mauna na kami. Ay. Aalis na si Murata Zong? Pinuhunan na nga ako, tapos hindi mo puputulan ang business partnership ko. Parang hindi naman tama. Renzong, grabe ka. Ha. Nakakagalit talagang tingnan ng mga ganitong tao. Kung hindi mailabas ang galit na to, hindi ako makakakain. Ikaw pa. Ikaw ang traidor dito. Lumayas ka. Kung magpaiwan ka pa dito, baka mas lalo kitang balikan. Lufan, huwag mong isipin na panalo ka na. Babawiin ko lahat ng to. Relax ka lang. Hindi pa dito matatapos. Kung pabagsakin lang ang kumpanya mo, hindi pa sapat para mawala ang galit ko. Shenpeng, ang gusto ko, hindi lang. Zhao Zong, bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi mo na ba kailangan ng kontrata na worth 1 trilyon? Nakatayo ka pa rin? Hindi mo na ba kailangan ng kontrata na worth 1 trilyon? Ako. Zhao Zong, masaya akong nakatrabaho ka. Masaya akong nakatrabaho ka. Xiao Fan, aalis na muna ako. Sa susunod, kung may chance, magkita-kita ulit tayo. CJ. Zhao Zong, ang swerte mo at mabait ang asawa mo. Ingatan mo siyang mabuti. Defan, totoo ba ang 1 trilyon? Siyempre, matagal ko nang sinabi sa'yo.
Basta magtiwala ka sa akin. Tiyak na maisa sa listahan ang Zhao Group ng ligtas. At mas magiging matagumpay pa. Salamat sa'yo. Walang anuman. Sa mga nangyari noon, sobra yata akong nagdamdam. Ang mga susunod na hakbang. Ikaw na ang bahala. Defan. Naalala mo pa ba, ang pinangako ko sa'yo noon? Ngayong gabi, pupuntahan kita. Para kalabanin si Shenpeng, talagang nadamay ko ang maraming inosente. Sana itong 1 trilyon. Makapagpasaya na siya. Pero si Shenpeng, kailangan talagang mawala. Elfan. Narinig ko lahat tungkol sa bidding. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Shenzong, pinagbotohan ng mga shareholders sa Shanghai Chamber of Commerce. Tanggal ka na bilang presidente. Alam ko na, pati yung mga dating partners pumunta na ng kumpanya. Gusto nilang tapusin na rin ang collaboration sa grupo. Ang sabi ko, alam ko na. Hindi ka ba marunong makinig? Lumayas ka. Opo. Ang dami mong kailangang ayusin, Shenzong. Aalis na muna kami. Ha 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 ha. Mr. Murata. Babalik ka lang ba talaga? Ha 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 ha. Ang Murata Group, sa kontrata namin kay Shenzong, wala pang pirma. Kung aalis kami ngayon, may problema ba? Wala namang problema. Pero Mr. Murata, basta ganun ka na lang ba talaga uuwi? Hindi ka ba manghihinayang? Pag na-i-launch ang Zushen system. Kung gusto pa ng Murata Group na bumili, kailangan ng magbayad ng kahit 100 trilyon. Zushen, napunta na sa Dahua Group. Ano pa ba magagawa ko? Meron pa rin. Ngayong araw, sobrang galing talaga ng Zushen system. Pero may nalaman ako. Wala pang patent ang Zushen system. Ibig sabihin, kapag nainabot natin ang source code, Zushen system, atin na talaga. Kaya mo bang makuha ang source code? Ha 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 ha. Si Zhao Ruotong pa rin ang legal kong asawa. May paraan ako dyan. Pwede ko siyang imbitahin para pag-usapan ito. May paraan talaga akong imbitahan siya para pag-usapan ng tungkol dito. Ha ha ha. Shenzong, kung makakapag-usap kayo tungkol sa source code, handa ang Murata Group na magbigay ng 200 bilyon para bilhin. Ha 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 ha. Pera lang yan. Pero bago yan. May isang maliit lang akong pakiusap. Hay. Huwag mo sabihin maliit lang. Kahit ano pa. Tanggap ng Murata Group. Ha 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 ha. Narinig ko ang galing ng technology ng Japan sa pag-shoot. Gusto ko sanang hingin. Tulungan mo akong makausap ang ilan sa mga photographers para gawin ang una kong malaking pelikula. Aha aha aha. Yoshi. Para lang sa Japan, Shenzong. Nagagawa mong bitawan maging sarili mong pamilya. Talagang napakabait mo na citizen. Basta ikaw na bahala. Ha 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 ha. 1 trilyon. Para sa 10% shares, sapat na ang pera para bilhin buong Zhao Group. Paano napapayag ni Defan si Ren Weihua? Since nangako kang bibigyan siya ng reward, hindi ba dapat ayon sa gusto niya? Gown? Parang hindi siya interesado. Tinatawagan mo ako ngayon para humingi ba ng tawad? Zhao Ruotong. Sa tingin ko dapat na tayong mag-usap. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Huwag mong kalimutan, mag-asawa pa rin tayo ngayon. Bagsak na ang Shen Group, ikaw pa rin ang may utang. At saka, di ba gusto mong humingi kay Elfan ng status? Status. Ang relasyon namin ni Defan, hindi gaya ng iniisip mo. Hanggang ngayon, wala nang dahilan para magpanggap ka pang inosente sa akin. Punta ka sa Royal KTV, mag-usap tayo. Pumapayag akong makipag-divorce sa'yo. Shenpeng, ano man ang layunin mo, ang 10 taong kasal na ito, oras na para tapusin. Panahon ko na ring harapin ang sarili kong buhay. Ano ba talaga gusto mong ipagawa sa akin? Bakit kailangan sa hotel pa? Elfan. Inimbestigahan ko na ang away ninyong magkapatid. So, ano ba ang gusto mo? Hihilingin mo bang patawarin ko siya? Tama. Elfan. Sasamahan kita ngayong gabi. Hindi. Kahit gaano pa katagal, basta pakawalan mo lang siya. Ang Shen Group, buong buhay niya na yan.
Gusto mo bang pag-usapan natin ang negosyo o relasyon? Kahit ano pa, kahit ano pa. Basta pakawalan mo lang siya. Kung relasyon ang pag-uusapan. Sorry, hindi sapat ang relasyon natin para bitawan ko ang galit ko. Kung usapang negosyo naman, Naiintindihan ko na. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat para sa iyo. hindi mo yata na-gets yung ibig kong sabihin. Hindi mo kaya palitan ang kapalaran niya. Bakit? Kinuha niya yung asawa mo. Masama nga. Pero hindi karapat-dapat mawala. Kinuha lang niya ang asawa ko. Shen Xiaotu. Masyado mong pinapalinis ang tingin mo sa kanya. Luzong. Nagkita na naman tayo. Bakit nasa iyo ang cellphone ni Zauru Otong? Luzong. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa isang kondisyon? Sige, sabihin mo. 30 minutes. Dalhin mo yung U-Disc at magpakita ka sa Emperor KTV, sa Imperial Room. Pagkalipas ng 30 minutes, ang mangyayari kay Jauro Otong, alam mo na. Shen Peng. Asawa mo si Zauru Otong. Oo, so ano ngayon? Ibinigay niya lahat sa iyo. Dahil sa'yo, naglakas loob siyang pumunta dito sa Emperor KTV, at pumirma ng divorce agreement sa harap ko. Sa tingin mo, hindi ba siya tanga? Akala mo mababago ako ng isang babae. Haha. Sige. Kung hindi ka dadating, mawawala kay Zauru Otong lahat dahil sa'yo. Pag-isipan mo kung paano mo gustong gawin. Kung sasaktan mo siya, Ikaw. tanga kang babae, noong natalo na si Shen Peng sa lahat. Bakit pa binigyan mo siya ng pagkakataong lumaban ng patayan? Bro Otong, narinig mo din sa tawag kanina si Lufan. Para sa ganong klaseng lalaki. Sulit ba talaga? Akin na lang to. Tinawagan mo na, di ba? Pirmahan mo na lang ang divorce agreement, tapos na tayo. Ano ba talaga plano mo? Gusto mong malaman plano ko? Di ba sinabi ko ng malinaw sa tawag kay Lufan kanina? Shenteng, kung may balak kang masama, ipakukulong talaga kita. Alaynan. Malapit na magsara ang kumpanya ko. Takot pa ba akong makulong? Mas mabuti pa. Ipagdasal mo na lang kay Lufan, na madala agad niya dito ang U-Disc. Dahil kung hindi, wala akong pakialam, na ipakita sa buong mundo, ang perpekto mong katawan. Ha? Shenteng, hindi mo pwedeng gawin to. Wala kang karapatang turuan ako, 10 taon na kitang tiniis, wala nang dahilan para tiisin pa kita. Mas mabuti pa siguro, magmakaawa ka na dyan sa jowa mo, nadalhin niya ang U-Disc at iligtas ka. Yan lang talaga ang paraan, para makalabas kang ligtas. Gets mo? Shen Peng, ako. Difan, huwag na huwag kang lalapit. Difan, huwag na huwag kang lalapit. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang kalagayan ng jowa mo, ano? Ha 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 ha, Ginoong Murata. Kayo na ang bahala. Ha ha ha. President Shen. Idol kita. Hehehehe. President Zhao. Bakit ka natatakot? Matagal na akong humahanga sa'yo. Ha 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 ha. Bitawan mo ako. Nagmamakawa ako, bitawan mo ako. Halika, bilasin nyo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nagmamakawa ako, bitawan mo ako. Lumaban ka pa? Mas lumalaban ka, mas nai-excite ako. Ha ha ha. Bitawan mo siya. Sino ka ba? Ha? May lakas ng loob kang utusan ako? Oy, Lufan. Tapusin muna natin ang drama na to, bago natin pag-usapan ang tungkol sa U-Disc. Ano, game ka? Ay nako. Difan, bakit ba hindi mo ako sinusunod? Kung mawala ang AC disk, ano sasabihin ko kay Boss Ren? Kung mawala ang AC disk, paano ko ipapaliwanag kay Boss Ren? Hindi mo dapat iniintindi ang problema na yan. Aha, baka, sinampal mo ako? Sige, banatan nyo siya. Kapag may nangyari sa akin, habang buhay mong hindi makukuha ang 8th disk. Teka muna. Ibig mong sabihin, hindi mo dinala ang U-Disc? Kung dala ko na ang 8th disk, makakalabas pa ba ako ng buhay dito?
Ang talino mo talaga, Lufan. Pero naisip mo ba? Kapag di ka ko nakuha ang UDIS ngayon. Kayong dalawa, dito lang kayo. Siyempre naman, Pagdating ko pa lang dito, wala akong balak umalis. Hayaan mong makaalis si Rutong. Sasabihin ko sa'yo kung saan ang A-Disc. Game ka. gusto mong kapalit ng buhay mo, buhay niya? Pwede mong isipin ng ganun. Sige. Alis na kayo. Hindi, ayoko pang umalis. Sasamahan kita. May sakit ka ba? Alam mo ba kung gaano karami na ang pinagdaanan ko para lang mailigtas ka? Dahil sa akin kaya ka nadamay. Hindi ako papayag na ako lang mag-isa. Sayang lang pala lahat ng sakripisyo ko. Akala mo ba pareho tayo? Walang kakayahang ipagtanggol ang sarili pero pumunta pa dito. Ibig mong sabihin, may kakayahan ka nga ipagtanggol ang sarili mo. Pera lang ang habol nila. Wala namang benepisyong makukuha kung papatayin ako. Kapag umalis ka, mas matutulungan mo ako. Hindi ba't ganun? Sige na. Aalis na ako. Lufan, narito ka sa lugar ko mismo. May kakayanan ka pa raw depensahan ang sarili mo? Hindi ko alam kung niloloko mo si Ruotong. O puro ka lang paangasan para takutin ako. Boss Shen, talaga namang ang galing mong magsuri. Bibigyan kita ng eighth disc. Palayain mo ako, pwede ba? Siyempre naman, sinabi ko na, pera lang ang habol ko. Ha 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 ha. Lufan. Aminado ako, matindi kang kalaban. Pero sayang lang, kapag nadadala ka ng emosyon. Doon ka nagkakaroon ng butas. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lufan. Dahil sa'yo, muntik na akong mawalan ng lahat. Akala mo ba pababayaan kita? Boss Shen, sa tingin mo ba basta na lang kita papalampasin? Lufan. Itong binigay mo, ano to? Ang binigay ko sa'yo. Yun na yung matagal mo nang gustong-gusto. Zoshan system yan. Ay. Kahapon, pinakiusap ko kay Boss Hua na dalhin ang system sa Yandu. Itong system na to na-classify na bilang strategic level system. Boss Shen, puwersahang agawin ang sekreto ng team. Naglalagay ng buhay sa panganib ng creator. Alam mo na ba kung anong magiging consequence nun? Lufan. Papatayin na kita. Ibaba mo ang kutsilyo mo, kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng lakas. Huwag kang padalos-dalos, patayin niyo siya, kamatayan lang ang naghihintay sa'yo. Alam ko, kayo. Kung ayaw niyong mawala siya, buksan niyo ang daan para sa akin. Lumakad ka na, kapag gumalaw ka. Papatayin na kita ngayon din. Boss Shen, alam mo ba kung bakit ko ipinagpalit si Zhao Ruotong? Anong ibig mong sabihin? Pagpunta ko dito, wala na akong balak na makauwi ng buhay. Siyempre naman, lalong wala akong balak na palabasin kang buhay. Oh. Ako. Hindi ko ibig siyang patayin. Bilasin niyo. Dalhin sa ospital. Itong dalawa. Nagplano na nakawin ang sekreto. Dalahin silang lahat. Difan. Difan. Naririnig mo ba ako? Di ba sabi mo walang mangyayari sa'yo? Bakit ganito ang nangyari? Pasensya na. Ngayon lang kita niloko. Plano ko na talagang ipagpalit. Bakit mo ako niloko? Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung may mamamatay man, dapat ako. Difan. Huwag kang matulog. Pakiusap, gising ka naman. Difan. Dolph, kamusta na siya? Nasa panganib ba ang buhay niya?
Ang dami niyang dugo na wala. Paano mong nasabi na ligtas siya? Buti na lang at naidala agad dito, kung hindi dahil sa oras sa dami ng dugo niya. Kahit miracle, hindi natatagal. So, wala na bang dapat ikabahala? Sobrang nabawasan ng dugo. Naipit ang utak niya. Posibleng maging coma siya. Depende na lang kung malalagpasan pa niya ang araw na to. Bakit ka ang tanga-tanga? Ako naman ang may kasalanan. Bakit ikaw pa ang nagdurusa para sa akin? Hindi mo ba alam na gigilty ako? Defan. Ikaw ang nagdala sa akin sa dilim. Pero ikaw rin ang nagbigay ng liwanag. Ngayon pa lang ako nakatayo ulit, sa ilalim ng araw. Iiwan mo pa ako. Huwag mong kalimutan ang pangako natin. Talagang sinadya kong isuot ang damit na gusto mo. Kung di ka magigising, hindi mo to makikita. Defan, alam kong naririnig mo ako. Basta makatayo ka lang, ibibigay ko lahat sa'yo. Basta tao. Matayo ka lang. Talaga nga, hindi pwede. Defan, sumama ka sa akin. Para gantihan si Shenpeng, ano? Pero paulit-ulit mo akong nililigtas. Napamahal tuloy ako sa'yo. Napagdesisyonan ko na, kahit ano pa ang iniisip mo dati sakin. Kahit paano mo ako tinrato. Basta magising ka lang, liligawan na kita. Kaya gising ka naman, oh. Kung si Zhao na sobrang malamig at walang pakialam ay nagsabi na ganyan, paano naman ako tatanggihan ito, nakakahiya naman. Gising ka na pala. Ako. Yung ligaw, hayaan na natin yon. Ngayon si Zhao, suot ba niya yung damit na gusto ko? Suot ko. Gusto mo ba makita? Sige, sabihin mo, kailan ka ba nagsimulang magkagusto sa akin? Gusto mo ba marinig ang totoo o hindi? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka na pwede magsinungaling sa akin. Hindi ko alam. Pero nung araw ng negosasyon, doon ako nakasiguro na hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Ikaw. Alaynan. Ginaganyan mo ako, hindi na talaga kaya ng katawan ko.